Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa tuwi-tuwi na gabay araw-araw, kaya't ang puso kong ito nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambito. Ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan.
matibay na moong at tanging tanggulan ang sa atin ay nag-iingat. Mawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo, wala nang ibang masambito. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya na may kagalakan. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Awitan siya na may kagalakan. Pag-ibig ni Jesus ang ating kalakasan. Pasalamat tayo kay Jesus. Morning, Jesus! Hiramin ko yung sinabi ni Brother Larry. Beautiful Monday morning to everyone. Alam na alam mo yung mga taong magandang gising kasi dun sa pagbati nila. Beautiful Monday morning sa ating lahat mga kapatid. Thank you Lord for another day na binigay na naman niya sa atin. What a beautiful day to start this new week na pinagkaloob na naman po sa atin ng ating Panginoon. Kamusta naman po ang inyong tulog, mga kapatid? Akala ko sagot nila, ganap at kasisiya, alive in Christ. Masarap ang tulog kasi masarap talagang matulog ngayon. Oo, kaya lang, sinusumpong. Wait lang. Andali lang, ayan. Thank you, Lord po. Mananalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy. Lord, maraming salamat po sa kagandahang loob na na-experience na naman po namin noong nakaraang linggo. At alam ko po, Lord, itong panibagong week na to ahead of us, Lord, ay panibagong kagandahang loob na naman ang mararanasan namin sa inyo. Dahil ang pag-ibig po ninyo, Lord, ang inyong pong steadfast love sa amin ay bago ng bago, araw-araw bago ng bago. Kaya po lagi kaming nai-excite, Lord. At kami po ay hopeful dahil iba po ng iba ang mga magagandang bagay na ginagawa mo sa amin araw-araw. At sa araw po na ito, Lord, pangunahan niyo po kami. Lahat po kami, Lord, ay walang magagawa kung wala po kayo. Kaya sa mga kapatid namin, nakasama namin ngayon na nakikinig, pagpalain niyo rin po sila, Lord. At ang mga nagbabiyahe, ingatan niyo po sila, Lord. Alam ko, Lord, na mangungusap po kayo sa amin lahat sa araw na ito. Speak, Lord, we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.
Okay. Ang ating pong VOTD, mga kapatid, ay napaka-importante. Bagay, lagi namang importante. Ay, sabi ni Ate Vicky, yay, finally. Bakit kaya? Siguro, naka-login si Ate Vicky ngayon ng on time. At saka, kasi hapon sa kanila ngayon eh. Ate Vicky, baka nagkamali ka, magmamind-mind dapat. Hindi, talaga makikinig si Ate Vicky kaya nandito siya ngayon. Imagine mo, pati yung mga nasa abroad, kasama nating nagmamind sa mga kapatiran natin. No? Di po ba naman napakaganda talaga ng buhay, mga kapatid? Ang atin pong verse of the day ay siya rin pong ating memory verse of the week. Ganyan po ang ating gagawin. Basta may series po tayo, gawin natin siyang memory verse dahil araw-araw nare-review na natin siya. So ang ating pong VOTD at memory verse of the week ay makikita natin sa Psalm 144 verse 15b. Ang nakalagay, happy are the people whose God is the Lord. Okay. Happy are the people whose God is the Lord. Marami po sa atin, nag-spend tayo ng time and energy pursuing happiness. Ang mga adult nga, hindi ba? Pagka tinanong mo sila, ano ang gusto mong maging sa buhay mo? Di ba laging karamihan ng sagot natin, gusto ko lang maging happy. Nagiging goal natin siya. Kaya nga, di ba yung isang politician, di ba? Ano yung kanyang slogan? Gusto ko, happy ka. Ayan, oo. Diba, merong nagsabi niya, gusto ko, happy ka. So, kung sila gusto nila happy tayo, mas lalo na ang Diyos. Gusto ng Diyos, happy tayo. So, ginagawa natin siyang goal. Alam nyo ba, sa Declaration of Independence nga ng United States, ang nakasulat dun sa kanila, we claim a right to the pursuit of happiness. Lahat naman nga tayo ay may right para i-pursue yung happiness. Pero, ang tanong po, what does it take to make you happy? Ngayon ang aking tanong. Ano po ba ang makakapagpasaya sa'yo? Kailangan alamin nyo. Kasi po, kahit na maging goal natin siya, to pursue o kaya ang ating gusto sa buhay ay to pursue happiness, kapag ka hindi mo alam kung ano ang makakapagpaligaya sa'yo, marami kang taon na i-spend nang nasasayang kasi kahit ano ang magkaroon ka, di ka pa rin magiging masaya. Kaya kailangan alam mo kung saan matatagpuan itong happiness na pinag-uusapan natin at nagiging goal ng maraming tao. Kadalasan po kasi, ang happiness ay sinesearch natin doon sa mga things dictated by the world. Halimbawa, yung ating career, di ba? Pag umabot ako sa ganitong posisyon, magiging maligaya na ako. Yung iba naman sa possession, pagka nagkaroon ako ng bahay, magiging maligaya na ako. Pero parang hindi kasi nagkaroon ng bahay, sabihin kulang pa ako ng sasakyan. Pagka nagkaroon ng sasakyan, meron na ako lahat, wala pa akong pamilya. Sa pamilya naman ng walang katapusan mga kapatid. Kasi nga, dinidikte yung mga pamamaraan para magkaroon tayo ng kaligayahan na dinidictate sa atin ng society ay fleeting lamang. So yung iba, prestige. 'Di ba? Kaya nagpupursige yung mga iba para umangat sa buhay. Pero nandun na sa tuktok, di pa rin masaya. Yung iba naman, fun. Halimbawa, entertainment, di ba? Kung saan-saan ka pumupunta para ma-entertain ka. Yung iba naman, napupunta sa immorality. Kasi ang akala nila, nandun ang kaligayahan. Wrong naman po yun. Yung iba, sa food, hinahanap ang kaligayahan. Kaya tumataba, nagiging obese, di ba? Yung iba sa drinking. Kasi nga, may hinahanap. So, ang mangyayari, pagka yung dead drunk, maligaya nga naman siya sa sariling mundo niya. Pero ikapapahamak din niya. At yung iba, hinahanap sa drugs. Kasi, pagka may mga trip-trip kasi, di ba pag nagda-drugs, minsan tawa lang ng tawa. Ano tawag dun sa trip na yon? Laugh trip daw, sabi ni Sister Sally. Oh.
Pero hindi naman po siya nag-drugs. Oo. May laugh trip, di ba? So, maraming pamamaraan na dinidictate sa atin ng society para mahanap natin yung kaligayahan. Pero bakit pagkatapos naglasing ka, pagkatapos nun di ka maligaya kasi may hangover ka? 'Di ba? Yung drugs, pagkatas ng tama mo, pag bumaba na yun, maghahanap ka na naman para ma-experience mo na naman ulit yung sinasabi mong kaligayahan hanggang sa nahook ka na doon kasi pag bumaba, papataasin mo na naman para sumaya ka na naman. So, yun po ang mga pamamaraan na dinidictate sa atin ng society that thinking na we will be happy if we can get what we want. Pero hindi nga po yun ang nangyayari. Temporal fulfillment of personal desire ang nakukuha po natin doon. Ngayon, ano naman kaya ang sinasabi ng Diyos? Doon tayo ha, kasi yun yung sinasabi ng mundo. Pero ano naman ang sinasabi ng Diyos para ikaw ay lumigaya? Alam nyo mga kapatid, itong series na ito, magugulat po tayo, lalong-lalo na yung mga tao sa mundo, kung papaano at saan ang pwedeng pagmulan ng tunay na kaligayahan natin. Ako nga nagulat din pero pagka inisip mo, oo nga. At yun ang magiging series natin. Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng happiness? So kanina, yun yung happiness sa mundo. Ano naman ang happiness sa Panginoon? Alam niyo po, pagka binasa ninyo ang Biblia, ang salitang happiness has something to do with blessedness. Yun po ay ang katumbas ng salitang happiness sa Biblia, blessed. So, kung ganoon po ang mga kung ganoon po 'yun, ang true happiness ay blessedness. Pag sinabi mong bless, ang Greek word nito ay makarios, lagi nating napag-aaralan, which means to be happy or blissful. At isa pang meaning ng makarios ay self-contained happiness. Self-contained happiness. Why self-contained? Because it is independent of circumstances, chances, and changes in life. Kasi ikaw yun. Kaya self-contained, nandito siya. Hindi po siya dependent sa mga taong nakapaligid sa'yo. Di ba kahit may mga nakakainis, pwede kang lumigaya. Kapag ka nagkakagulo sa paligid mo, pwede ka pa rin maging masaya. Kasi itong makarios na ito ay self-contained happiness. Ito po ay meron ka internally, kaya it doesn't matter what is happening externally. Kasi nasa iyo na yung happiness na pinag-uusapan natin na to, which is barak. At sa Hebrew naman, which is makarios. Sa Hebrew naman, mga kapatid, ang Hebrew word ng happiness or blessedness ay barak. Napag-aralan na natin to, mga kapatid. Hindi ba? Barak ang ibig sabihin nito, kneeling before God in humble submission. So nangangahulugan po na happiness is closely related to our relationship with the Lord. At yung pong receiving something through His hands. Di ba? Pagka ang isang bagay tinanggap mo, parehas din naman nung tinatanggap mo nung wala ka kay Lord. Pero bakit ngayon iba ang kaligayahan ng isang candy na inabot sa'yo? At napapasabi kang, thank you Lord. Because inassociate mo na ang lahat ng meron ka at magkakaroon ka na galing sa kamay ng Diyos. Kaya iba ang dating sa'yo ngayon ng lahat ng mga tinatanggap. Dati kasi, ang dami-dami mo na, pero hindi ka pa rin lumiligaya. Pero ngayon, maliit na bagay, dahil meron kang kaalaman na ito ay galing sa kamay ng Diyos, ang saya ng hatid nito sa'yo parang Pasko. Naalala ko bigla ang saya ng hatid nito, di ba? Parang Pasko. So, may kinalaman po talaga ang happiness nating mga tao, lalong-lalo na ng mga Kristiyano,
sa relasyon natin sa Panginoon. Ngayon nga, kahit nga ito ay something na parang reproof or rebuke, hindi ka na ngayon nagagalit pag nire-rebuke ka. So, sa Matthew 5:11 at saka, ay Matthew 5:11, yung being reviled for His name, dalawa kasi yun. Whether it is a reproof or ikaw ay nare-reviled for His name's sake, kinukonsider mo pa rin kaligayahan yun. Makikita natin yan sa Matthew 5:11, yun yung reviled for His name. At Hebrews 12:5-6, kapag ka ikaw ay itinutuwid. So kakaiba na ngayon. Maski ang rebuke sa iyo ngayon ay nagbibigay na ng kaligayahan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na magiging series natin na from unexpected places and circumstances nakukuha ang kaligayahan ng isang taong nakaugnay kay Kristo. Marami pong degrees of happiness. Pero po, the greatest po, happiness comes from serving God. Napatunayan na po namin yan ng mga manggagawa. At maski po sa inyo, it comes from serving Him, it comes from knowing Him, nakikilala mo siya, and it comes from knowing na yung buhay na meron ka ngayon ay nakaka-contribute doon sa mga purposes ng Diyos dito sa mundo. Kasi dati hindi alam ng tao ba't sila nilalang eh. Kaya nga ang daming mga kung saan-saan nagsisik ng happiness kasi ang hinahanap nila ay yung purpose nila sa buhay, kung ba't sila nilalang. Kaya hanggat hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon, nakakapampangan ako, hindi mo makikita at makakamtan itong happiness na pinag-uusapan natin. Because people who do not know God will never, baka maraming mag-disagree nito, but people who do not know God will never find lasting happiness. Ayun. Palagay ko doon, magkakasundo na tayo. Kasi sabi nung iba, bakit hindi ba maligaya yung na kay Lord? Maligaya din naman. Lumiligaya rin, pero hindi lasting. Yung wala kay Lord. Oo, malalaman natin kung bakit. Kasi, kaya sinasabing lasting happiness, yung mga wala sa Panginoon, nakakakita ng kaligayahan, pero ang tawag po nila dito ay transitory happiness. Pag sinabi mong transitory, temporal, mga kapatid. Pwede nilang sabihin, are you happy? Yes, I am. Kasi meron akong magandang asawa, meron akong magandang bahay, meron akong magandang career, meron akong masayahing healthy children. Hindi ba? Marami kang pwedeng sabihin para ikaw ay lumigaya. Magandang trabaho ko. Pero what if iniwan ka ng asawa mo? What if nagkasakit ang mga anak mo? What if yung bahay na kinatitirhan mo ay narepossess ng bangko? What if nasisante ka? Asa na ngayon ang kaligayahan mo? So, yun yung sinasabi po nating transitory happiness. As long as you still have all those things na sinasabi mong nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, masaya ka rin naman. But what if, ang buhay po ay kasama ang lahat ng klase ng pagsubok at hindi mo alam kung hanggang kailan meron ka ng lahat ng pinangahawakan mo. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po ito kasamang mawawala ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay mawawala, pero matitira ang salita ng Diyos. Kaya nga po, lasting happiness ang dala sa atin ng relasyon natin sa Panginoon dahil meron po tayong lasting na bagay na hindi mawawala, magunaw man ang mundo. Eternal na yon, perpetual na yon. Yung mga meron po tayo, lalong-lalo na yung mga tao hindi nakakakilala kay Lord, temporal lang ang lahat ng hawak, transitory ang lahat ng hawak. I-take ko po for example, pero wag kang iiyak ha. Ako po ay namamangha at ako ay natutuwa. At hindi lang namamangha, saludo ako kay Sister Marivic. Kasi every time na nakikita ko siya, may lungkot sa mata niya. Sino ba namang hindi malulungkot? Pero alam niyo po ba yon na
nag-move on siya sa buhay niya, hindi dahil sa pinilit lang niya. Kung hindi, nakikita ko rin sa kanya yung kaligayahan sa pagsaserve kay Lord. Kaya sa atin, mahal na mahal natin ang mga asawa natin, mga kapatid. Pero napatunayan ko, tuwing nakikita ko siya, na hindi nga pala talaga nangunguna yung pagmamahal mo sa ibang tao o sa ibang bagay kay Lord. Kasi kung hindi niya mahal ang Diyos, di ba, ang sharing nga niya, na tanong niya, magpapatuloy pa ba ako sa paglilingkod ko kay Lord? Alam niyo po ba na naging tanong ko rin po yun kapag ka naiisip ko na kapag ka nauna nang umuwi si pastor kay Lord, naiisip ko rin yun. Makakapagpatuloy pa kaya ako? Ngayon napatunayan ko na makakapagpatuloy pa pala ako. Kasi nung nakita ko si Sister Marivic, nagpatuloy pa rin siya. So, yung kaligayahan pala na ibinibigay sa atin ng mga mahal natin sa buhay, hindi pa rin kayang pantayan yung kaligayahan na ibinibigay sa atin ng Diyos. As long as alam natin na nandyan ang Diyos sa tabi natin, hindi pala matatapos yung kaligayahan natin. Kaya, natutuwa ako sa kanya kapag tapos alam nyo, kapag meron kaming event dito, hindi siya nag-isolate. Hindi siya nagkukulong sa bahay. Kaya nga nung last week, di ba, kung pwede na siyang magturo, tinanong ko muna siya, Bek, okay ka na ba? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, anong gagawin ko? Kaya alam niyo, natutuwa po ako kay Sister Marivic. So, yung happiness na nakuha niya ay tama po. Yun yung happiness na nakukuha lamang sa Panginoon. Tapos alam nyo, yung sinasabi ko po sa inyo, na maraming verses sa Bible na pinipintahan ang different picture ng, or, hindi oppose, ano yung binibigay niya yung kabaligtaran, yung contrast, binibigay ng mga verses na ito, yung contrast ng pinagmumulan ng kaligayahan ng mga taong wala sa Panginoon. Kay Lord, kakaiba. Glimpse lang po ito, at bukas magsisimula po tayo. Halimbawa po, sa Job 5:17, ang sabi po doon, Behold, how happy is the man whom God reproves. So, liligaya daw, makakakuha ng kaligayahan ang taong, ano yung reprove sa Tagalog? Tinutuwid ng Panginoon. Pag tinutuwid po ba tayo, gusto nyo? Ako hindi. Ayaw. Pag sinabi mong, oo! Parang hindi naman. Walang tao na gustong tinutuwid. Pero ang sabi rito, naku, ang kaligayahan, nasa pagtutuwid daw ng Panginoon. Tapos yung isa pa, hindi ko pa po i-discuss At bukas, yung kay pastor. Yung kay pastor, ang kaligayahan ng isang Kristiyanong taong nakakilala kay Lord ay makikita sa surprise. Surprise daw po, mga kapatid. So, tapos sabi rito, sa Proverbs 14:21, Happy is he who is gracious to the poor. Pag-aaralan natin yan. Pangatlo, happy is he who keeps the law. Ayan, mapapatunayan natin yan, na totoo yan. Tapos, behold, sabi sa James 5:11, we count those blessed who endured. Tapos, 1 Peter 4:14, if you are reviled for the name of Christ, you are blessed. Di ba? Iisipin niyo po ba na ang kagalakan ng isang Kristiyano ay pwedeng makamtan doon sa mga binasa? Kakaiba, mga kapatid. Talaga pong kakaiba. Ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos kung paano ka bigyan ng lasting happiness kaysa pamamaraan ng mundo na bibigyan ka ng transitory happiness or temporal happiness. Syempre, ang gusto natin, lasting. Oo. Ayaw natin nung
parang pag nawala yun, wala na yung kaligayahan. Ayaw natin ng ganun. Kaya nga tayo ngayon mga Kristiyano, anumang kalagayan nandoon ka, pwede kang maging maligaya. At napatunayan nyo na rin po yan kasi na-experience nyo na po yan mga kapatid. Kaya itong susunod na araw na ito, pag-usapan na nga po natin, ano nga ba ang pwedeng magpaligaya sa isang tao? Yan. Thank you, Lord. Okay. So yung ating pong memory verse na, ito na rin po yun ha, mga kapatid. Sa araw po na ito, marami ang liligaya dahil ito po ay kanilang kaarawan. Marami ba, Sister Sally? Ay, sorry po. Wala akong sakit. Laging merong disclaimer. Ngayon kasi parang nasamid ka lang, may disclaimer ka dapat. So, sa araw na ito, birthday po ni Sister Josibeth Bares. Oo. Happy birthday, Sister Josibeth. Tapos, birthday din ngayon ni Sister Net Mercado. Kaya nga si Sister Tata ang nakaupo ngayon. Wala si Sister Jam kasi celebration ng birthday ni Sister Net Mercado. Birthday din ngayon ni Sister Elena Villa ng ating Santa Quiteria Prayer Group. Sister Elena, happy birthday. At birthday ngayon ni Sister Helen Nokum. Wala na si Enol, no? Umuwi na si Enol kasi birthday ni Sister Helen. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. At belated happy birthday kay Sister Ira Pingal. Kailan ang birthday ni Ira? Hindi natin binati si Ira. Si Ira, hindi natin binati kahapon. Birthday para niya. Wala kasi Facebook si Ira. Sabi ni Sally, bawal pa kasi bata. At birthday din ngayon ni Doc Adonis Lingad ng ating Lubao, Pampanga Outreach. Happy birthday, Brother Donis. Happy birthday sa iyo, kapatid. Belated happy birthday din. Birthday nila pareho o anniversary? Buti na lang nakita ko na magkasama. Happy anniversary kay Brother Michael and Sister Emily Baez. 19 years na silang kasal. Kaya Sister Ta, kantahan natin sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Mga kapatid, gusto ko lang pong batiin yung ating mga kapatiran na nasa ibang bansa na kahit kailan hindi tayo iniiwanan. Kagaya ni Sister Trining, sabi niya talaga naman, inaabangan ko yan. Si Sister Gina Gatmayta na nasa Japan. Si Ate Vicky na nasa San Jose pa rin ba si Ate Vicky nakatira? Tapos, San Jose, Bulacan, hindi. California. Tapos si Sister Nida Hernandez, 4 p.m. daw doon. Alam niyo, pag Bible study natin, 2:00 ng madaling araw, gumigising pa siya para makasama natin sa Bible study, mga kapatid. Kaya thank you, Lord po. Naiiyak ako da. Tapos, si Sister Nida Ugalde. Ayan, laging nanonood sa atin, kasama natin. Si Sister Siling, Austria.
Si Sister Siling, nababasa niyo ba yung ni Sister Siling? Kapag ka merong mga dito, yung nagtuturo ng mga kapatiran natin na na-assign sa Panikitarlac, di ba nung nga si Pastor Tony na nung siya last na ko, Pastor Tony, naalala mo pa ako? Ako si Sister Siling, ganon. Tapos pag merong iba na naman na na-assign doon, binabati niya. So si Sister Siling Austria, si Sister si Sister Christy sa Delano. Tapos alam nyo, galing pa ng trabaho yun. Kaya minsan nakita ko, ay thank you Lord, sasabihin niya, habol pa ako. Talagang po, inaabangan po nila yung ating live streaming. Kaya maraming salamat po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Yung ating mga Comfy Illinois family, nandoon lagi. Nahanap. Ha? Si Cory, sila Ep. Di ba yung mga nasa Korea, nasa Japan, nasa Canada, nasa Australia, sila Ate Mayet. Tapos sina Sister Letty, Hardingham, nanonood din po sila. Si Sister Linda, Ninang Linda Lavilla. Nasa na kasi siya, San Francisco. Kaya Ninang Linda, hello po, kamusta kayo dyan? At saka si Geraldine. Kamusta na? Ayan, doon na sila ngayon nanonood. Yung mga nasa Amerika. Pati nga si Tita Feli, nanonood sa atin, Hernandez. Si Sister Vicky Viduya. Si Sister... Nakalimutan ko tuloy. Yung mga orap. Sister Lisa. Tsaka si Pastor Lito, si Sister Jazz Castañeda na palagi nating kasama at kasama natin from the start pa. So, hello po sa inyong lahat. At sa mga si Sister Connie Manalad. Oo. Araw-araw yon sino? Si Sister Connie Castillo na nandyan lang. Pero hindi namin makasama dito. Di ba? Ha? Connie Caudilia pala. Castillo, Caudilia. Kasi nakikita ko, Connie Castillo, Caudilia, sabi niya. O kaya, ayun. Thank you, Lord po, mga kapatid, ha? Salamat po sa palagian niyo pong pagsama sa amin. Si Sister, si Sister Olivia de Guzman. Sister Olive, hello po. Malayo man, malapit din. Comfy na yon. Sina Sister Lolit, sa buong, lahat ng ating Comfy Illinois. Hello po sa inyo. Sige, isa-isayin natin para gusto ni Sister Sally, no? Si Halidon and Ziki, Sister Lolit, Brother June, Sister si Bingoy at si Brother Jojo, si Sister Reg at si Brother Ed, si Sister Jing at si Brother Leo, Umilin, yung mga Miklat, De Luna. Ikaw ang dapat ikaw aalamin mo, ikaw nagsabi. Hello po sa inyo, mga kapatid. Oo, hindi, katatapos lang ng kanilang prayer meeting kanina. Yung Monday na prayer meeting nila. Si Minister Ernie ang nakasama nila kanina. Okay, thank you Lord po. Ngayon po, dako tayo ngayon sa ating... Hindi ba meron tayo ngayon? Ito meron ako ditong mga pangalan ng mga manggagawa na nasabi na. Di nakikinig. Sabi ko yung ating VOTD, yun din yung ating memory verse of the week. Hindi tayo magre-review kasi meron tayong bagong Naku, naiwanan ko yung mga voucher. Pero hindi bale. Yung mga voucher na yon ay 6 lahat. 6 na tigpa 500. Kaya pwede niyong pang grocery yon. Courtesy of Ate Mayet. Paano bang gagawin natin? Bubunot ako. Yun na yon. Wala nang contest, no? Okay.
Isa-isa lang pala. So kung sino yung mabubunot ko ngayon, pag meron siya, winner na siya. Okay. Pag wala, di wala. Eto na. Ready ka na ba? May tugtog ba yan? Oo. Okay. Yan na. Sister, pass! Pass na si Mami, pass? Pass muna si Mami, pass? Pass muna si Mami, pass. Nahihirapan na daw kasi pag senior. Ako na lang nagbigay ng dahilan kay Mami, pass. Pass muna. O, sige. Ito na. Ito, walang pasto, ha? Bahala kayo. Pass din yung inyong pang-grocery. Ito na. Sister Jesusa! May ready yan. O, dito. Dito, Jess. Dali. Ayan na po. Pakinggan natin ang kanyang na-compose. My goodness. Kaya mo yan. Sige. Sige. Manggagaya? Okay po. Pagpaumanhin niyo po yung aking boses at yari. Thank you, Lord. Pabahala ka na, Lord. Ayan. 1, 2. Mag 1, 2, 3 ka na eh. Okay. The first book of Moses start with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and they did. Ulit. Take 2. Ulit. Sige, ulit. Thank you, Lord. When the first book of Moses start with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The story start with Ruth. Parang kulang. Okay, wait lang po. Isa lang, last one. The book, Huwag kang kakabahan. Sige. Okay. The first book of Moses start with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. He gave it to Joshua, and the story start with Ruth, and the prophet Samuel. Give the kings to Jew. Next. First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther and Job. Like Psalm and Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon's. Nawawala ako. Kinakabahan pa siya. Anong gagawin natin? Tatawag pa tayo ng isa pa? Tatawag tayong iba? Sige. Bigyan na lang natin ng chance by calling her husband. Payag ba kayo doon? Sige. Ayan, sige. Memorize niyan eh. Pampatulog niya po sa akin niya, kaya memorize niya. Check A. Patawad. Nakakaba.
sa pang children yung memorize ko eh. Ay, 500 yun, no? Oh, teka muna. Okay lang ba sa inyo na yung tono, okay na? Basta ma-memorize. Okay, kahit hindi na daw sariling tono, mahirap din naman kasi talaga. Pero nilarap ko to nung una, kaso hindi ko talaga kaya eh. Oh, hirap. Bumabalik ako sa children. Sige. Naku, si Butchoy kasi naka-yellow siya. Oo. Hindi po, buhay po si Butchoy, buhay. Hindi po siya momo. Sige po. Sige po. Okay, 1, 2, 3. Genesis and Exodus, the first book we see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay. Thank you, Lord. Saved by the husband. Saved by the husband pala. Ha? Original ang tono niya kasi walang makakakuha nun. Oo. Hindi siya may infringe nun, mga kapatid, kasi iba ang tono niya. Kaya pang grocery na si Cow Family. Okay. Bukas ulit. O, isa pa. Isa pa. Gusto pa nila. Ay, wala nang oras. Gusto nyo isa pa? Isa pa. Sige, isa pa. Bukas na daw. Ano ba yun? Bukas kasi kinabahan sila lahat, mga kapatid. Sige, bukas daw, bukas. Ha? Isa pa ba? Wala nang oras 9 o'clock na kasi. Bukas na lang, mga kapatid. Bukas, ha? Mabubunot. Yes. Meron pa nga go, Mr. and Mrs. Cow, sabi. O, diba? Oo. Ito ay good for, lamang, 6. Diba? So, kung gusto yung magpatuloy tayo, alam nyo na, mga kapatid, ha? Thank you, Lord. Okay. Sa susunod naman, New Testament naman. Siyempre, pagka New Testament, new sponsor. PM me, mga kapatid, kung sino yung gustong mag-sponsor for next week na po yan. Thank you, Lord, Ate Mayet. Ito po'y katuwaan po na meron pong nakukuha na maganda kasi na-memorize natin, di ba? Tapos, nakakapag-grocery pa sila. Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating new song of the week. Bagong awitin na naman tayo. At this time, kakaiba naman ang dating. Kung last week, pinaiyak tayo ni Minister Arnold. Ngayon naman daw, it's kind of refreshing yung ating new song. Ito po ay composed by Minister Mario Garcia. Oo, at siyempre in-arrange ni Brother SJ. Tapos, interpreted by the GOG. Kaya panoorin na po natin ang ating new song of the week. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya.
mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi magbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Oo. Ha? No sounds po, ayan, no. Okay na? Oh, pagpasensyahan nyo na po, buntis eh. Yung aking sa technical, kaya kain ng kain kasi, oh. Wala palang audio. Kagaya po nung kagaya po nung sinasabi ko kanina, mga kapatid, hindi ko po sinadya na yung pong ating VOTD ay eksakto pala. Si Lord talaga po ang nagtatakda. Oo, sabi niya, ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Yun po yung ating VOTD tungkol sa kagalakan. Talaga naman, oo, kailangan talagang, marunong tayong makinig kay Lord, Yung pala, yan yung, magka-partner talaga. At napansin niyo po ba, yung awiting niya, sabi niya, marami pang darating. Oo, yan ang hopeful na tao. Kasi yung faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things you cannot see. At yan ang nakikita ni Minister Mar. Kaya, naku, maraming darating talaga. May sounds na po ako. Okay na po, okay na. Thank you, Lord. Ayan. Ngayon naman po, mga kapatid, panoorin naman po natin. Isa po ito sa ating Witnessing for Christ. At ito rin po ay product ng GMJ on the road. At sa umagang ito, makakasama po natin ang ating kapatid, ating mga kapatiran na si Sister Joyce at si Brother Ed.
Simulata Miranda. Mag-asawa po ito. Kaya pakinggan po natin yung kanilang testimony. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Kamusta po ang gising natin sa araw na ito? Basta ang araw ay inumpisahan na kasama si Kristo, sigurado pong it is a very good, not only good, but a great day. Lalong-lalo na po ngayong umaga na ito, makakasama po natin ang mag-asawang Miranda. Yan, si Sister Joyce at si Brother Ed. At mapapakinggan po natin sa araw na ito ang pagbabahagi po nila ng kabutihan ni Lord sa kanilang buhay. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y mananalangin muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, minsan pa po pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa panibagong araw na binigay niyo na naman po sa amin. Bawat araw na nadadagdag sa buhay namin ay isang malaking pagpapala. Kaya po, Lord, pinapasalamatan ka namin lagi. Ay masang pangangatawan, walang sakit, at laging may kaalaman na kami po ay iingatan at kakalingain sa maghapon na ito. Pangunahan niyo po kami lahat, Lord. Let your name be glorified through our sharing, Lord. At kayo po ang kakausap din sa mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang tahanan sa oras na ito, naghihintay, Lord, ng mensahe niyo po para sa kanila. Speak to all of us, Lord. We are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Bibigyan muna natin ng pagkakataon na bumate. Sino bang mauna sa mag-asawa? Si Brother Ed daw muna ang babate. Brother Ed, batiin mo naman sila at baka may gusto kang batiin. Good morning, Jesus. Good morning sa mga kapatid natin sa Kompi. Amen. Ako po ay nagagalak at ako ay naimbitahan kami po mag-asawa dito dahil bihira po yung ganitong pagkakataon. Amen. Lalo na ngayong pandemya, bihira po tayong magkasama-sama. Kaya ako po ay nagagalak at ako ay nandito para mag-share sa inyo, ganoon din sa aking asawa. At again, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Joyce naman, bati muna. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga po kasiyasiya na narito kaming mag-asawa para po kaming artista ngayon. Wala po na inaakala namin na magiging artista kami ngayong pandemic. Kaya papurit pasalamat po sa ating Panginoon. Binabati ko po ang aming samahan sa Bulacan Comfy Family, sila Sister Cecil, sila Mami Eileen, sila Inang Huling, Tito Benny, at sila Nanay Yoli. At marami pa pong iba. Sana po yung magkita-kita po tayong muli at magpurit pagpapasalamat ng sama-sama. Maraming salamat po. Amen. Ayan, maraming salamat din sa mag-asawa na nandito. Alam niyo po, ang mag-asawa pong ito ay, sabi nga namin, joke-joke lang po, pero sila po'y mandaragat. Parehas po silang, siya ay seaman. Tama ba yun? Opo. Seaman at seawoman. At nakakatuwa po itong mag-asawa na to. Kasi alam nyo, ang prayer po nila kay Lord, ay magkasama sila sa trabaho. At natupad naman yun, hindi ba, Sister Joyce? Yes po. Ayan. At si Sister Joyce po ay nasa comfy na, dalaga pa lang. Bata pa lang Bata po. pa siya. Bata pa siya ay nasa comfy na po. At alam niyo po, pagsishare natin siya kung ano ba ang buhay niya nung siya ay nagsimula na umattend dito sa Comfy. Sister Joyce? Thank you po, Sister Ria. Papurit salamat po sa Panginoon. Sa totoo lang po ngayong pong pandemic na to, kumbaga, lalo na po nung bandang mga March na ano po kami sa barko, nag-stay po kami ng matagal na walang guest. Kumbaga bumalik sa isip ko yung mga talagang nung hindi pa ganun yung pananali ko sa Panginoon, yung faith ko, hindi, kumbaga nagbalik lahat. Kasi ang unang tanong ko, Lord, paano na kami ngayong walang work? Yun kagad. Ako po, siguro po 7 years old po, talagang uma-attend na po ako ng prayer meeting. Although, naalala ko po, ako lang po talaga yung bata doon. Tapos, ginagawa po yun kala Sister Rita po, kala Sister Arlene po. So, naalala ko po, bata pa lang po ako. Talagang nakakapakinig na po ako ng
ng Word of God po. At nakaka-attend din po ng mga fellowship po. Pero yung talagang masasabi ko, yung pong, nung naalis po ako papuntang Dubai, kumbaga, ano yun hindi ko pa ganun ramdam si Lord. Kumbaga, nandun na yung uma-attend ako, na ganun, pero hindi pa ganun kalalim. Kaya ko po nasasabi to kasi based dun sa nangyayari sa buhay ko. Kasi po, nung sa Dubai po, kumbaga, nakakuha po ako ng sister ng visit visa sa US po. Tapos, bigla pong may lumapit sa akin ako kung gusto ko pong magbarko. Siyempre, ginab ko po siya. Pero umuwi po ako dito. So, yung time po na yun, kumbaga, siguro po, hindi ko inuna talaga si Lord. Yung kumbaga, pinag-pray ko siya, ganyan. Kumbaga, nung ginab ko kagad, ganyan. Nung pagbalik ko po dito sa Pilipinas, naalala ko po, kasama po ako umattend ng fellowship nun sa Baguio. Bigla, nung time po na yun, namatay po yung grandfather ko. So, balik po kami dito sa Bulacan. Tapos po, akala ko po, kasi may US visa na ako, na-hired po ako dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero nung time po na yon, hindi ko po inaakala na pagdating dito, kailangan ko po umulit ng US visa sa immigration ng Pilipinas. Hindi ko po ina-expect na mawawalan po yung US visa ko, madi-deny po ako. Pero alam mo, Sister Joyce, natatandaan ko, bago ka umalis, ay nag-prayer meeting tayo kay Nanay Milya. Doon, paalis na siya noon. Tapos, iyak siya ng iyak noon. Kakaiba, di ba? Umiiyak siya kasi paalis siya ng time na yon, kung natatandaan mo. Pero, ang kinaiiyak mo, dahil mawawalan ka ng prayer meeting. Opo. Natatandaan mo yon? Tapos, ang payat natin dalawa noon. Payat pa rin po hanggang. Nakita ko kasi yung picture doon sa isang memory. Kaya natatandaan ko yon. In-answer yung prayer mo, talaga namang grateful ka. Pero at the same time, umiiyak ka noon dahil hindi ka na makaka-attend ng prayer meeting, di ba? Hindi ka na makaka-attend ng fellowship. So, yun yung hiningi mo na prayer na kapag nandoon ka na, ay hindi ka makalimot kay Lord. At talaga namang hindi ka naman nakalimot kay Lord. Ang kagandahan po nito, mga kapatid, ano man pong dumating sa buhay nila, alam ko, kinikredit nila lahat ito sa Panginoon. Na kung hindi dahil kay Lord, di ba, hindi naman din natin nakuha yung, kung ano yung meron tayo ngayon. Dito muna ako kay Brother Ed. Yes, Si Brother Ed ay pumasok sa buhay mo na kay Lord ka na. Yes po. Oo. Para sa isang magiging asawa, tapos meron ka ng ganong relasyon kay Lord. Brother Ed, karamihan kasi nung mga nagiging asawa, nung Christian na, medyo nagkakaroon ng problema dahil talagang magkaiba ng faith. Tapos, syempre yung mga pinaniniwalaan niya, although naniniwala ka rin nun, pero hindi mag-meet talaga hindi ba? Nahihirapan ka ba doon, Brother Ed, nung una? Well, sa totoo lang, paano ba ako mag-umpisa? Yung sabi ko yung sa love story namin. Kasi, unang kontrata niyo nun sa barko, tapos ako, siguro mag-10 years na rin ako. Sa nauna barko. ka. Oo, nauna ako. Okay. Tapos, binata pa rin ako ng time niya. So, una ko siya nakita, tawag pa niya sa akin, kuya. Kasi, mahala. Buti nga, hindi tito Kasi, na kuya zone pala si Brother Ed nung una. Oo, nagtatanong siya ng schedule niya. Hindi niya alam. So, sabi niya, saan ko ba makikita yun? Pwede makikita ba yun sa crewmess? Yung crewmess, yun po yung kainan namin ng mga crew. Sabi ko, ba naman to? Magbabarko, walang alam. Yun talaga yung first impression ko sa kanya noon. So, yun lang. Kasi sa department namin, magkaiba pa kami ng position noon. So, doon na ako sa wine, siya naman sa bar. So, ang nangyari noon, siguro mga 2 or 3 months, makakilala na kami. Naalala ko nga, nag-birthday pa siya noon. Talagang
enggrande yung birthday niya noon sa barko. Parang debu. parang doon ka lang ata nakaranas ng debu eh. No? Opo, kasi... Talagang pinagandaan siya ng mga kasama namin. So after noon, yung aking roommate na naging kabarkada niya, nung time na yun, lagi siyang nagko-confide kay Jude noon, di ba? Kasi may problema siya, ganyan. So, hindi namin pinilit yung isa't isa na magmahalan agad. Hindi kami love at first sight. So, nung time na yun, kasi meron akong relation time na yun. Hindi pa sa kanya. Okay. So, nung dumating siya sa buhay ko, parang nakita ko siguro ito na yung mapapangasawa ko. Kasi, talaga? Sa Ganun dinami-dami talaga yung naisip mo, no? Oo. Sa dinami Meron talaga kasing ganon, Brother Ed, di ba? Na sabi nung mga ibang lalaki rin na tinatanong, minsan daw pagkakita, nasasabi agad nila na ito magiging asawa ko. Kahit na hindi pa talaga silang dalawa, no? Totoo Ganon yun. din nangyari sa'yo. Oo. Okay. So, sa dinami-dami ng minahal ko, Wow. Bale, may kanta dyan. Sa dinami-dami ng aking minahal. yun nga nangyari. Oo. Basta biglaan na lang eh. Hindi kami I love you, ganun. Naging kami na lang. Tapos, pauwi na ako noon kasi mas nauna akong sumakay eh. So, pag uwi ko, sabi niya, i-meet ko yung father niya, si Tatay Ernie. Oo. So, ang laki ng tiwala niya agad sa akin noon kasi nagpadala pa siya sa akin ng pera noon, pati sa tita niya. So, akala niya hindi ko i-meet. Ang totoo, ang totoo niyan, ang dami niyang pinadalang tsokolate noon, nag-over luggage pa nga ako noon eh. So, first time ko silang na-meet, sila Mami Arlene, sila Cyrus, si Tatay Ernie. Sinundo nila ako dito nga sa Pulilan. So, doon ata siya bumilib sa akin na, seryoso na sa akin to. Gano'n. So, actually, ano yan eh, ata yung pinakamabilis kong bakasyon. Sumakay agad ako ng barko after 27 days. So, kasi, Habol niya ako nun eh. Hindi, dapat babalik ako sa barko niya, sa barko namin before. Pero hindi ko nakuha yung slot ko. So, nangyari, pinasampa ako sa ibang barko. So, parang sumama ang loob niya sa akin. Tapos, nung umuwi siya, marami siyang trials nun eh, kasi namatay yung kanyang Grandfather nga. grandmother. Oo. Ang grandmother? Oo. Tapos, hindi ko rin sure kung makakasunod siya sa akin sa yung barko ko na yun. So, talagang gumawa siya ng paraan na magkasama kami. So, ito talagang habi ko baka ito na yun. So, nung nagsama na kami nun, sa barko na yun. Ayun na yun. Yun na yun. And then, pag uwi namin, nauna ako, doon na, niyaya ko na siyang magpakasal. Ayan. So, Pinag-pray mo ba siya? Opo. Actually, sister, yung time na, kasi sa totoo lang po, sa barko, lalo na kapag single ka, hindi ka pa po nakakasampa, alam na po nila kung single ka o married ka. Hindi po, pero hindi po nakapost yun. Kasi kumbaga, pag single po kayo, lapitin. Kaya nagpupulit ako, nagpapasalamat sa Panginoon kasi bago ako nakasampa, nag-guide na ako ng Comfy Family na yung faith mo kay Lord. Kasi, di ba nga po, kaya yung verbs ko po, Proverbs 3:5, trust with the Lord in your heart. Dala-dala mo yun. Opo, kasi siguro po, sa totoo lang, sabi nga po nila, 1 miles away sa Philippines, single na ang isang tao. Totoo po yun. At nagpapuri ako magpapasalamat sa Panginoon kasi ipinagkaloob po niya sa akin si brother husband Edu po. Na sabi ko nga po, nung tinas ko po talaga siya noon na nagpadala ng pera, inimit ka, sabi ko, kung talagang seryoso to, dadalhin niya yung pinadala mo. hindi na po yung about sa material na yung presence po niya na kung gaano ka-importante sa kanya yung ma-meet yung family ko. Okay, tama. So, Brother Ed, nung kayo na, kasi di ba, pagka mag-boyfriend pa lang ang mag-girlfriend, medyo hindi mo pa talaga yan nakakilala. Ang tanong ko lang, nung naging mag-asawa na kayo, syempre, yun nga, yung tanong ko nung una, yung faith niya, iba pa rin dun sa iyo. Nagkaroon ka ba ng difficulty na intindihin yung kanyang relasyon kay Lord that time? Actually, sa umpisa, oo, kasi may adjustment period. Pero naalala ko nung nagpunta tayo sa Kaliraya? Kaliraya, yung first time kong na-meet yung buong Comfy Family.
doon ako, kumbaga, binigyan ako ni Lord ng, Kasi nakita mo, no, kung oo, ano na yung... Comfy family pala, ganito. Mm-mm. Hindi lang basta siya isang religious group, kundi family talaga. Family, tama. So, hindi nang hinahanap ko actually. So, papasalamat ako kasi marami ako nakilala sa inyo. At yung wife ko, opposite kami nito eh. Talagang opposite kami. Kasi kung siya, napaka-hyper, ganyan. Yung ma-PR, yung madaldal, ganyan. Oo. Ako naman yung po yung opposite na halos hindi ako nagsasalita. Hindi dahil sa mahihain ako, pero ngayon, iba na. Ngayon na. Ganun po talaga. Maraming oo, sige, tama. Sige, brother. Go. Kasi nga nag-guide na kami ni Lord and kagaya ngayon yung mga pagsubok na hinaharap natin lahat, itong pandemic, dahil unang-una sa lahat, talagang, ako, 1 taon na po akong nasa Pilipinas. Kasi last year, Itong mo na. Kasi last year, na-operahan ako. And nag-aalala nga siya nun kasi naiwan ako sa ospital. Dito na sa Pilipinas? Sa Florida. Okay. Tapos 1 week ako doon, then 1 week din ako sa hotel. Talagang nakita ko yung concern niya sa akin noon na di siya makasama sa ospital kasi bawal. Pero grateful na rin ako dahil doon na-test yung tatag ng relasyon namin. So, ayun, after noon, pag-uwi namin, supposed to be, dapat sabay kami nga alis itong March. Kaya lang yung US visa ko, hindi na habol. So, siya lang yung umalis. So, pag-alis niya, ilang araw lang siya ng trabaho, 3 days. Pero grateful pa rin kami dahil sa 3 days na yon nakaipon pa rin kami kahit papaano. No? Hindi lang naman financial, pero syempre... So, yung alis niya nitong... March pandemic, po. wala si Brother Ed noon? Wala po. Wala, naiwan ako dito. Kasi po, March 11 po ako, parehas dapat kami. Kaso wala na yung visa niya, kumbaga naipit po. Ang sampa po niya is March 27. Kaya hindi na po talaga siya nakasampa. Okay. So, sabi ni Brother Ed, mag-1 taon na siya dito sa Pilipinas. Ang tanong ko, sa 1 taon na nandito ka, Brother Ed, na-experience niyo ba kahit minsan 1 araw lamang na nagpabaya ang Diyos sa inyo? Hindi po. Hindi. Kasi kahit na ganitong buhay natin, kahit gano'ng kahirap, lahat naman tayo talagang nahirapan ngayon sa pandemic. Pero dahil sa guidance ni Lord, hindi na tayo pinabayaan. Mas lalong tumibay ang pagsasama namin. At higit sa lahat, malusog kami, awa ng Diyos. Hindi kami, kahit na very risky na lumabas, makisalamuha sa ibang tao, pero andyan pa rin si Lord, ginaid kami. Ganun din sa mga mahal namin sa buhay, hindi kami pinabayaan ni Lord. Kaya mas lalong tumibay yung faith namin kay Lord. At lalong tumibay din yung relasyon namin sa isa't isa. Kasi kahit na anong pagsubok na dumarating sa buhay natin, kahit na, yun nga, 1 taon na kaming walang trabaho. Ako, walang trabaho 1 taon. Pero nakakasurvive kami. Amen. Kahit na, yung paunti-unti, nakakaraos. Meron Ganun nga kasi, naman talaga. meron kasi nga tayong lesson, no, Brother Ed, Sister Joyce, na ang suffering kasi ay universal. At siya ay inevitable. Kahit anong lahi, kahit anong edad, kahit ano pa, talagang dadanas ka nito. Ang kaibahan lamang ng isang Kristiyano, may iba siyang mata pag tinignan niya ang mga pagsubok. Ang tingin mo kasi sa pagsubok, ang siyang magiging, ang magdedetermine kung anong magagawa nito sa buhay mo. Kung ang tingin mo sa mga trials ay sobrang laki naman ito, mabibigatan ka talaga. At darating ang time na parang akala mo, talagang igugupo ka kasi ang tingin mo sa kanya, ang laki. Pero sa isang Kristiyano, na ang tingin niya, mas malaki ang Diyos niya kesa sa problema niya, mag-iibang dating sa'yo noon. Parang sasabihin mo, kahit na mabigat yung problema mo, sasabihin, wala yan kay Lord. Kayang-kaya ni Lord yan, di ba? Ganon kasi. So, kung ano yung tingin mo, pag tinignan mo yung problema mo ng malaki, at talagang, ka doon, mape-pressure ka. Actually, Sis Ria,
lalo na tong Good Morning Jesus, talagang malaking natulong sa akin. Siguro, alam ko pong maraming nakaka-relate sa akin ito, yung kapag may problema. Sa totoo po ngayon, ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon na may trial sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Kasi yun po ang nagpapalakas ng faith natin kay Lord at kung hanggang saan na tayo kay Lord. Kaya Tama. nagpapasalamat po ako kay Lord na yung mga trials, siguro yung mga nakakarinig sa atin na mga hindi Christian, siguro sinasabi nila na ano ba naman tong mga nandito mga comfy family nagpapasalamat sa trial, samantalang yung mga iba nga na sinasabi na Lord, wag niyo po akong bigyan ng trial, Lord. Pero sa totoo lang po, ito pong year na to, 2020, sobrang nagpapasalamat ako dahil binigay ni Lord yung opportunity na problema na to, dahil yung faith ko talaga is mas lumaki, mas tumibay sa Panginoon. Tama. Idagdag mo pa ang iyong life verse na matatagpuan sa Proverbs 3, verse 5. 5. Trust into the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Ayan. In all thy ways, ang sabi doon, acknowledge Him and He shall direct your path. Sa totoo lang, yung word ni Sister Joyce po, mga kapatid, pagka ang isang tao, kung ano yung naniniwalaan niya na tama, ang hirap mo siyang alisin doon. Di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng mga show. Pag may katwiran, paglaban mo. Ganon tayo kasing mga tao. Hanggat itong hindi, ito ang tama, hindi yun mababali. Kaya lang, natuto tayo na mag-trust kay Lord at baliin yung mga pinaniniwalaan nating tama dahil dito sa word na ito. Ang sabi kasi doon, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin nun, Brother Ed, hindi pwedeng partial na trust. Kailangan doon complete trust na sa totoo lang, mahirap. Lalo na kung ikaw ay matalinong tao, di ba? Mapamaraan na tao, parang sanay ka na kaya mong lusutan kahit na ang hirap ibigay yung buong tiwala kay Lord. Kaya lang, ang requirement kasi nun, para si Lord ang mag-direct ng path mo, ay complete trust kay Lord. Hindi niya kasi kayang i-direct yung path na susundin mo kapag ka sinabi mong, ay Lord, hindi, dito ako dadaan. Pag sinabi niya, anak, mapapahamak ka dyan. Hindi naman, Lord, galing na ako dyan, nasubukan ko na yan. Kaya kapag ka ganun ang ating mga pananaw sa buhay, di ba laging sa tingin ng tao, ang akala natin tama. Pero yung pala, yung nasa dulo, kapahamakan. Kaya kailangan yung complete trust natin kay Lord. Diba? So, alam ko ngayong, sabi mo, sinasabi naman to lahat ng mga karamihan ng mga member na natatanong namin, nakakahiya man daw aminin, pero ito daw pandemic ay naging malaki ang pagpapala sa kanila. Alam mo ba, Brother Ed, sa mga pinuntahan namin, siguro mga apat na nagpa-pray over ng bagong sasakyan. Kung kailan pandemic. Tapos, nung isang buwan, meron kaming nag-house blessing. Alam nyo ba yung sister, yung taga Santa Quiteria na prayer group natin, ang trabaho nila ay yung gulayan. Mga dealer sila ng gulay. Tapos alam mo, nagulat talaga kami. Parang ako ang namangha sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Pandemic, nagpapa-house blessing. At nung dumating kami, ako'y gulat na gulat. Parang ngayon, ako'y gulat na gulat. Dito sa bahay, ang ganda ng bahay ni Sister Cecil, nakita nyo? Ako'y gulat na gulat sa kayang gawin ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa inyo naman, ano ang nangyari sa inyo nitong mga dumaan na buwan na si Brother Ed walang trabaho? Dagdag mo pa, nag-pandemic pa, di ba? Kasi naoperahan pa siya. So ano ba yung nakita ninyong kamanghamanghang ginawa ni Lord sa buhay nyo? Binili po kami ni Lord ng brand new car na Pang-5 ka na pala! Actually, matagal na po namin tong pinipray kay Lord. Kaya napakaganda po talaga na lahat ng nasa puso niya ipag-pray niyo kay Lord kasi He knows what is the best
time to give to you. Yes, Kasi tama imagine yan. niyo po yun, wala pong nakakaalam na magkakaroon ng pandemic, pero imagine niyo po, nirigaluhan po kami ni Lord ng car, at hindi lang po siya basta-basta car. Siya po ay High-end siya. High-end po siya. At tsaka po, kinash po ni Lord yun. Wow. Minake sure po ni Lord na bago dumating yung pandemic, hindi po kami magkakaroon ng problema sa pagbabayad po. Yun po yung unang blessing na pinagkaloob sa amin ni Lord nung before mag-pandemic ng February po. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng isang asawa na marunong humawak ng pera, ng budget. Kasi imagine niyo, almost 1 year na akong walang trabaho pero still, nakabili kami ng sasakyan. Oo. Nagtayo kami ng small business kahit paano, nakasurvive. Kaya papasalamat ako kay Lord na binigay niya sa akin ang asawa ko ngayon. Kasi ang hirap ng sitwasyon, lalo na ngayon na pandemic, wala nga kami trabaho. Pero hindi naman kami nagreklamo kasi actually siya yung stress na stress sa amin dalawa kung paano. Actually, style ko lang po yun para makita sa kanya. Pero kung kay Lord po kayo, never po talagang mai-stress. Kumbaga, inaano ko lang siya, challenge ko ba yung faith niya kay Lord na, kasi katulad nun. Katulad po niya, nagsabi po yung sa opisina na, December, prepare na kayo. Tapos biglang nagsabi na hindi na naman. Tinetest ko po siya na parang, sinasay ko, yung kung gana yung faith niya kay Lord na huwag kang mag-alala, ganyan. Matanong ko lang, ilang taon na kayong kasal? 7 years na po. 7 years, no? Pero alam mo, kanina ko pa naririnig si Brother Ed na grabe yung appreciation niya sa'yo. Di ba, no? Pero sa totoo lang po, Sister Ria, mas na-appreciate ko po siya kasi unang-una, yung pagiging, kasi nga po, bagay na bagay talaga kasi opposite po kami. Yung pagiging, niya, yung pagiging mahiyain niya, although hindi po talaga ako nahirapan na mapasama siya dito, mapa-attend. Pag sinabi ko na, baby, pupunta tayo sa ganyan, ganyan. Although meron sometimes na parang may question, alam ko may question sa mind niya. Pero ganun pa man, bilang mahal niya talaga ako, alam kong isusundin niya yung gusto kong mangyari. Haba ng hair mo, ha? So, mamaya meron kang libreng masahe. Alam mo, Only massage. alam mo, Brother Ed, sa John 3:27, ang nakalagay doon, no one. Sabi doon, no one. So, ibig sabihin, kahit sino. No one can have anything unless God gives it to him. So, napakaganda na ang lahat ng meron tayo, ina-acknowledge natin na ito ay galing sa Diyos. Marami kasing mga tao, nagkakamali sila na sasabihin nila, life is good because I am good, o kaya I am talented, masipag ako, magaling ako, madiskarte ako. Pero ang totoo, life is good because God is good. Hindi dahil sa mababait tayo at magagaling tayo. Kaya po, nakakatuwa. Alam niyo po ba na gustong naririnig ng Diyos yung appreciation natin sa Kanya? Ang ibig sabihin kasi noon, Brother Ed, ina-acknowledge mo na wala kang magagawa sa buhay mo kung wala ang Diyos. At yun ang gustong-gusto niya. Sabi ng mga ibang tao, kayong mga Kristiyano, masyado niyong pinapagod ang Diyos. Kasi daw, maski sa mga maliliit na bagay na kailangan natin, pinagpe-pray pa natin. Ang hindi nila po nalalaman, yun ang gustong-gusto ni Lord. Yung Acknowledge. Yung dependency mo sa Kanya, total. Yun. Yun ang gustong-gusto niya. Ayan. Tsaka Sister Ria, yung isa pa pong naging blessing sa amin. Akala po namin yun na po yun. Kasi syempre po, dahil nga po na-cash po namin yung sasakyan, so medyo alanganin po yung budget namin na hindi po maakalain na magantong katagal. Pero sa tulong at awat ng Panginoon po, talagang siguro gift ko po yun na binigay niya na ako yung maging way na tumulong sa ating mga kapwa, na katulad po sa Compi, na yung nangyari nga po, di ba, na lockdown kayo. Talagang nung nalaman ko yun, kumbaga, sabi ni Lord, parang po siya, parang yung ilaw na gano'n na, provide, kung ano yung kailangan nila. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nagagamit po ako ni Lord dun sa ganong paraan, kahit gantong sitwasyon po natin. Amen. Alam mo, Sister, meron akong siyempre,
Pagka pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos sa atin, alam mo, nauubusan tayo ng oras eh. Kaya wala tayong oras. meron lang akong iiwanan na word sa inyo. Ang sabi rito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa. Kaya minsan, di ba, sabi natin, grabe yung blessing ni Lord, sobra-sobra. Ang pagkakamali ng mga maraming Kristiyano, kapag binigyan sila ng sobra ng Diyos, tinatago nila. Pero ang totoo, pinasasagana tayo ng Diyos ng higit pa sa inyong pangangailangan, ng sabi rito, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Kaya po tayo binibiyayaan ng Diyos ng sobra pa sa pangangailangan natin, hindi po para itago natin. Kung hindi binibigay niya talaga yan ng sobra, para merong ka, sabi rito, na maibigay sa kawang gawa. Kasi alam mo, Brother Ed, pag ikaw ay tumulong sa nangangailangan, yung mga taong tinulungan mo, nagpapasalamat sa Diyos. Saan matatagpuan? 9 nga. Sa 9 pa rin. Itong buong 9 na to, 2 Corinthians 9 na ito, nagpapasalamat sila sa Diyos. Babasahin mo pagka hanggang dulo to save time, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil na-meet mo yung pangangailangan nila. In return, the Lord will bless you again para marami ulit ang magpasalamat sa Kanya. Yun ang economic plan ng Diyos. Sa mundo, pag nagbibigay ka, mawawalan ka. Pero sa Panginoon, sabi, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. At yan naman ay na-experience kasi natin. Kaya, di ba, pinapractice natin siya. Tsaka, kumbaga, yun po yung lesson na pinag-aaralan natin na mag-provide sa mga hindi lang nangangailangan. Kasi sa totoo lang po, Sister Ria, may mga time po na kahit hindi ko talaga kakilala, ewan ko, siguro yun talaga yung gift ni Lord sa akin na parang may kukwento lang siya. Pero hindi naman siya nagsasabi ng kailangan niya ng gano'n. Yung bigla na lang mo siyang maaabutan na gano'n. Kaya sabi ko nga, mas kung dating pinaramdam ni Lord kung gaano ako kamahal. Kasi imagine niyo po, in 10 years sa pagbabarko, yung 7 continental po is narating na po namin magkasamang mag-asawa. Never po kaming nagkahiwalay. Kumbaga, yun na yung akala ko yun na yung pinaka-blessing ni Lord sa amin. Pero Di yung pa pala. mas blessing pala niya, yung kahit walang-wala ka, makakapagbigay ka sa kapwa mo. Amen. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid, Sister Joyce and Brother Ed. Pero bago tayo magpaalam, Brother Ed, mga huling pananalita, bago tayo magpaalam, ano bang pwede mong i-advise sa kanila o masabi, gano'n? Sa totoo lang po, medyo na-blank po ako kasi napakaganda ng sharing naming mag-asawa. Hindi ko rin na-expect na makapagsabi siya sa akin ng gano'n. So, sa lahat ng paano ba to? Basta yung faith lang natin kay Lord, wag nating pahinain. Pagkus ay palakasin pa natin. At saka family comes first. Yun po lagi ang isipin natin. Kahit na naghihirap tayo ngayon dahil sa pandemic, magkakahiwalay tayo. Pero in the end, as long as andyan si Lord, kayang-kaya natin to. Amen. Thank you, Lord. Lord. Sister Joyce? Naluluha ka pag naririnig mo siyang Kasi sa totoo nagsasalita. lang. Nakikita ko, pagka nagsasalita si Brother Ed, naiiyak siya. Simula kanina. Sorry po. Sorry. Siguro po kasi kaya ako naiiyak, Sister Ria. Yung, hindi dahil isa burden o yung fulfillment. Makita mo yung asawa mo. Tama. Totoo yun. Kasi yun Walang po, kasing ligaya, ano? Yun po yung Heart's desire? Yung heart desire ko lang ngayon na sana kahit na ganito yung buhay namin, yung faith niya kay Lord maging mas malakas. Amen. Thank you, Lord. Sorry po. Yun po yung masasabi ko lang po sa ating mga kapatid. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin ngayon, ang pinaka-importante po yung faith natin kay Lord talaga. Lahat po ng burden nyo sa puso nyo, itaas nyo lang po sa Panginoon yan dahil siya po ang nakakaalam kung ano ang best para sa atin. At for sure, in the perfect time of God, He will give to you kung ano yung mga pinagpe-pray nyo po. I-pray lang po lahat.
Thank you, Lord. Thank Yan, you. narinig niyo po ang mag-asawang Miranda. Thank you, Lord. Ako galak na galak po ako sa kanilang dalawa. At napakasaya po na nakikita natin na ang mag-asawa ay isa ang pananampalataya, no? Iisang Panginoon ang pinaglilingkuran, iisang pananampalataya. Napakagaang ng buhay kapag kaganon eh. So, ang prayer ko po sa mag-asawa, keep serving the Lord, be faithful, and be blessed. Thank you, Lord. Ayan. Thank Thank you, Lord. Thank you, Tayo Lord. po'y mananalangin muna bago po tayo magtapos. Lord, maraming salamat po sa napakagandang oras at opportunity, Lord, na ibinigay niyo po sa amin, lalong-lalo na po sa mag-asawa, para po maibahagi sa mga kapatiran namin ang kagandahang loob niyo po sa kanilang dalawa. Alam ko po, Lord, na ang namamagitan sa kanila ay pag-ibig na nagmumula sa inyo. Kaya po, bless them always, Lord. Be with them always, lalong-lalo na po sa kanilang trabaho. At ang dalangin ko po, Lord, ay kalooban mo po palagi ang masunod sa buhay nilang dalawa. Pang protection po, kahit saan man po sila mapadala, Lord, ay palagi ang nasa sa kanila dahil kasama po nila kayo. Saan man po sila makarating, alam ko po, Lord, na nasa kanilang pangunawa na hindi mo po sila iniiwanan. Kaya maraming salamat po sa araw na ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. God bless you, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.